Connie, narito pa rin tayo ngayon dito sa Level 070 First Gate sa Barangay Ukab sa Itogon, Benguet, ang itinuturing na ground zero ng matinding landslide o pagguho ng lupa na naganap sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ompong nitong Sabado. At Connie, yung kanina ay kanina lamang kinonfirm na dito sa Incident Command Post dito sa baba na itinawag sa kanila yung mga opisyal na nasa 35 na ang confirmed dead sa buong Itogon. Sa buong Itogon yan. Pero dito sa aking kinatatayuan, dito sa mismong Level 070 First Gate ay siyam ang sinasabing na-retrieve na bodies. Ito, Connie, kung makikita mo, napakaraming mga rescuers sa aking likuran. Ito kasi yung main concentration ng isinasagawang rescue operations, search and rescue operations. Tinatawag pa ito sa ngayon na search and rescue operations dahil umaasa pa rin ang mga otoridad na may mahanap pa silang survivor. Nakarating na tayo dito sa ito nga ang Level 070, babang bahagi ito ng bundok. Pakita ko lang sa iyo, Connie, no, kung gaano katindi at kalawak yung insidente ng landslide na naganap nung Sabado. Yung pong pinapakita natin, yan po yung taas na bahagi ng bundok. Yan po yung tinatawag na Sitio Keystone. Doon nagmula yung matinding pagguho ng lupa at mga bato all the way pababayan sa sobrang lakas. Pumunta siya dire-diretso dito sa baba. Nakikita natin na, Connie, no, yung may mga tahanan pa doon, may mga ilang pa tayong taong nakikita doon. Pero sinasabi ng mga otoridad na delikado lahat yan dahil vulnerable na yung lupa. Pero naririyan pa rin sila, yung mga residente, hindi po sila napapaalis ng mga otoridad. Dito po sa aking kinatatayuan kung saan naroroon, nagtutulong-tulong yung mga rescuer, ay dyan sinasabing nariyan yung bunkhouse o yung ginawa nilang chapel na tinuluyan daw ng aabot sa 40 to 50 na tao noong bago manalasa ang Bagyong Ompong. Pero sa ngayon, Connie, wala tayong makikita ni isang bakas ng anumang bunkhouse o ng anumang chapel. Ang sinasabi sa atin, Connie, 2 levels ng bunkhouse ang naririyan, pero sa ngayon talagang wala. Makikita na lamang natin may mga mangilan-ngilan na yero, semento, pero lahat yan wasak na wasak dahil natabunan ng guho ng lupa noong kasagsagan nga ng bagyo. Ang sinasabi sa atin, alas 12 ng tanghali, sabi sa atin ni Councilor Lison Latawan Jr., siya yung unang rumisponde na otoridad dito sa site nung Sunday. Pagkatapos manalasa ng Bagyong Ompong nung Sabado, sinabi niya bandang alas 12 raw nangyari yung pagguho na yan. Pero sa loob lamang ng isang oras talagang natabunan na lahat ng mga bunkhouse na yan. Ngayon ay 4 na po hanggang 5 nga ang sinasabing pinaniniwalaang pumasok dun sa bunkhouse na yon. Pero pinangangambahan na baka lumobo pa yung bilang ng mga nasawi dahil nga meron pa ring mga reports na mga nawawala. Connie, yung nakikita nyo sa likuran ko, yan pinapakita natin ngayon na talagang ang dami-dami mga rescuer ay dahil may mga bunkhouse din daw dyan at pinaniniwalaan na meron pang mga natabunan na mga tao dyan. At yung sinasabi ko naman na posibleng madagdagan pa dahil bukod dito sa mga reported na ito ay meron ding mga rescuer na tutulong lang sana dito sa paghuhukay. Nakasakay sila sa backhoe pero nangyari pati yung backhoe nahulog doon sa guho at ang nangyari nga doon, Connie, 4 ang nawawala. Meron ding mga reports mula sa ibang mga probinsya gaya ng Ifugao, tumatawag daw dito at sinasabing nawawala, hindi pa rin matagpuan yung kanilang mga kaanak at dito raw sa area na yon. So hindi man natin masabi sa ngayon kung ilan yung posibleng nawawala pa. Marami dahil 40 to 50 na nga yung confirmed na or at least pinangangambahang nasa loob ng bunkhouse pero posible pang marami pang natabunan bukod doon. At kanina, Connie, ay meron tayong sa paghihintay natin dito sa ginagawang search and rescue operations, meron tayong nakita na nakuha sila na parang bahagi raw ng skull. Kinukumpirma pa kung talaga nga bang bahagi ng skull yun ng tao at
Gaya ng sinabi natin, 35 yung confirmed dead sa buong Itogon. Pero dito, siyam pa lamang. Napakarami, Connie, ng mga nakikita mo nga nagre-rescue dahil umabot na raw sa 500. Tinatayang 500. Ang mga nagtutulong-tulong na ngayon, meron sa iba't ibang ahensya, meron sa PNP, AFP, Navy, at iba pang mga ahensya. May mga local miners na tumutulong din sa mga kapwa nila dito sa rescue operations na ito. Kanina, gumagamit na sila ng mga hose ng tubig para mapalambot yung lupa. Dahil sa nakikita mo, napapansin mo talagang maaraw, tuyo na yung lupa, mas matigas, kahapon daw mas madali dahil umuulan at basa yung lupa. Para kailangan nila ng tubig ngayon, yung machine, yung parang hose, para lumambot yung lupa at mas madaling mahukay. Bukod dito sa hose na ito, meron din silang ginagamit na search and rescue K9 units na ito yung mga sumisinghot para baka may maamoy sila, no, na mga survivors pa dyan. Pero Connie, sa ngayon, ang sinasabi talagang delikado pa rin, kaya 8 to 5 lamang yung operations ng paghahanap nila. Dahil pagdating ng gabi, total blackout daw dito sa Itogon, Benguet. Kahit may generator, walang ilaw, magiging mahirap para sa mga rescuer. Baka yung mga nagre-rescue, sila pang i-rescue. Kaya pag 5 o'clock, sinasara na to, lahat aakyat, tapos ipagpapatuloy na lang kinabukasan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang tindi ng guho na ito. Bumaba pa dun sa babang bahagi na yun, parang bangin din yon o bahagi ng bundok. Kaya napakarami, napakalawak nung search and rescue operations na ginagawa nila sa ngayon, Connie. Yes, Marisa, linawin lang natin yung 35 na mga kumpirmadong patay sa buong Itogon yon. Pero meron pa dito mismo sa mining site na ito na inabandona ng Benguet Mining, sabi nga 40 to 50 pa ang sinasabing maaari pang patay na dagdag, ganun ba? Connie, linawin ko lang yung terms na ginagamit nila. Okay, 35 confirmed dead sa buong Itogon. Dito sa mismong level 070, first gate dito sa Barangay Ukab, kung saan naroroon daw yung mga bunkhouse na ginawang chapel at doon na nanatili yung mga residente dahil akala daw talaga nung time na yon talagang yun yung ligtas na lugar para sa mga residente kahit na manalasa yung mga bagyo in the past na we withstand daw nung mga bunkhouse nila na yon. Pero lumalabas na hindi na kinaya itong bagyong Ompong na yon. Ang pumasok daw doon nung panahon na yon, nung kasagsagan ng bago manalasa yung bagyo, ay mga 40 to 50. Pero yun yung parang sinasabing bilang kasi yun yung mga ni-report na missing. Ang sinasabi natin na 40 to 50 missing pa lang, hindi pa sinasabing talagang patay na yan. Gaya ng sinasabi ng mga authorities dito, search and rescue ang tinatawag nila because they're still hopeful na meron pang makukuha mga survivor, Connie. Okay, so malinaw na naghahanap pa rin magpahanggang sa ngayon dito sa sinasabing pumasok dun sa bunkhouse na more than, I think, 40, no? Or 40 to 50 na katao. Diyan lamang yan sa lugar na yan, Marisa, no? Pero yung sinasabi mo naman na 4 na rescuers na naka-backhoe, nakita ba yung backhoe na mismo? Ito ba yun? Marisa, pinapakita natin ngayon na live. O talagang completely even that ay nawawala pa rin? Hindi ko alam, Okay, Connie, sorry, pero sa ngayon wala kasi ako monitor so hindi ko nakikita pero yung pinadala natin na video ng backhoe, yan lang yon. Meron talagang nahulog na backhoe sa kanilang pag-rescue. Yung mismong backhoe na yon ay kumbaga napunta doon sa gilid ng bundok. Yun daw ang sinasabing merong mga 4 people missing kasi sila yung nag-ooperate o naghahanap ng mga ma-rescue. Right. Pero nahulog din sila, nawawala sila. Connie, nagkakaroon lang ng commotion dito kasi parang mukhang may makikitang body. Wala pa tayong confirmation pero titingnan lang natin kung meron nga kasi yun yung sinasabi ng ilang mga pulis dito, ng ilang mga nagre-rescue. Kuya, meron na bang meron na raw nakita? Ano po yun? Katawan po. Ano po yun? Katawan po. Meron pong nakitang katawan? Ilang po yun? Hindi pa po na ma'am. Hindi pa po na
nakikita yung iba. Pero parang isa pa lang po. So far, isa. May nakita ng body doon. Ano po yun? Wala ng buhay? Wala na pong buwan. Oo, wala ng buhay. Oo. Nako. Oh, so yun, Connie. Sa ngayon, nagpupuntahan yung iba pang mga tauhan dahil meron daw nakitang tao doon sa lugar na yon. Nagpapatuloy yan kasi napakarami nga yung reported missing. Kaya at dyan yung isa sa mga main concentration kasi dyan daw yung bunkhouse na maraming mga minero na tumuloy nung panahon ng bagyo. Connie. Maris, i-clarify ko rin kasi may mga balita na meron ding nakaligtas. Tama ba? 3 daw? Connie, yung mga balita kasi na nakaligtas, hindi necessarily dito sa lugar na to eh. Hindi pa malinaw kasi very limited yung information na nakukuha natin dito sa mismong incident command post sa baba. Tinatry nating tawagan at confirm yan kanina kay Mayor pero may meeting daw para sa pagdating ni Presidente Duterte. So, pero ang understanding natin, hindi necessarily dito sa mismong lugar na ito na kuha yung survivors. Parang meron din kasing ibang site dito sa lugar na ito na meron ding mga nakuha, may mga ni-rescue rin. Maraming mga shanties din kasi rito na nandun sa mga bundok, posibleng doon nakuha yung mga survivors, Connie. Maris, pasensya na, kailangan lang din natin linawin kasi may mga, itong mismong site na ito yung sa dating inabandona ng Benguet Mining Corporation, tama ba? Ito yung mismo na yon na site, pero tinirhan pa rin ng mga lokal dyan. Tama yan. Tama yan, Connie. Inabandon or tinigil na yung operations ng Benguet Corporation. Ang nangyari ay parang ipinaubaya raw sa mga local and small-scale miners dito. So nagkaroon pa rin ng mga pocket mining. Ang sinasabi sa atin ng konsehal kanina rito, bukod dun sa tindi ng pag-uulan na dinala ng Bagyong Ompong, prior to that, sunod-sunod yung mga monsoon rains at ilang linggo yon na nagpalambot sa lupa. Tapos dumating pa yung super typhoon, matinding pag-uulan na dinala ng Bagyong Ompong. Pero bukod doon, matuturing din daw na nakadagdag o factor yung ginagawa pa ring mga small-scale mining dito sa area na ito kasi pag gumagawa raw sila ng tunnel, nagbubuta sila sa lupa kaya ang nangyayari, nagiging vulnerable, lumalambot at nakakatulong daw yon para kapag halimbawa magkaroon ng ganito katinding mga pag-uulan ay talagang babagsak yung mga bahagi ng lupa na yan, Connie. So itong mga small-scale mining, hindi ito yung binabanggit initially ng mayor ng Itogo na Minahang Bayan o ito rin ba yon? May permit ba? Wala? Posibleng yan yun, Connie. Ang tinerm kasi nila, ang sabi kasi, gumawa sila ng parang organization or association na talagang itong mga small-scale miners na ito, they made it a point to comply with the mining law. So lahat naman yon ay nag-comply sila kaya napapahintulutan pa rin silang magsagawa. Actually, hindi malinaw kasi kailangan makausap natin ng personal si Mayor, pero yung sinasabi sa atin, dahil nagko-comply sila sa mga mining law, ay pinahihintulutan yung mining pa rin dito sa area na ito, mga pockets of mining lang dito. Hindi na katulad nung talagang big operations ng yung Benguet Corporation nga, Connie. Doon nga ako nalilito, Maris, kasi kanina naman sa kanyang interview sa DZBB, itong mayor ng Itogon, sinasabi naman niya na meron ng direktiba noon ang dating DNR Secretary Atienza pa na paalisin na yung mga tao dahil hindi nga safe dyan. At supposedly, meron din silang mga direktibang ganyan. Pero kanina rin nabanggit doon na sila mismo, yung asawa ng mayor, ay bumibili pa doon sa mga small-scale miners ng ginto mismo. So, I think yun yung mga medyo nakakalito kung sino talaga. Kasi ang sinasabi nga ng mayor ng Itogon, may pananagutan pa rin dyan, kahit na nag-abandon na dyan yung Benguet Mining Corporation, meron pa rin silang pananagutan dahil dapat yan nakabantay. May mga bantay daw dapat dyan para hindi na ma-minan o hindi na maminahan. Wala nang ibang mga makakalusot dapat daw dyan. Pero ano ba ang nakikita daw na sino ang maaaring... Yan kasi, Connie, yan talagang kailangan nating... Go ahead, Maris.
Yan talagang kailangan nating i-clarify din sa mayor, no. Okay, we yet have to talk to or to speak with him. Ang sinasabi kasi sa atin, nilisan ng Benguet Mining Corporation, pero dahil may gumawang mga organization or association ng mga small scale miners, nag-comply naman daw sa mining law. Meron na raw talagang nung panahon na yon na naglabas na ng order na bawal na, kaya nga tumigil. Pero dahil pinayagan itong mga small scale miners, ewan ko lang kung sino talaga yung nagpahintulot sa kanila, kung Benguet Mining Corporation ba yan o lokal na pamahalaan din, kung bakit kahit na may order na ganyan, nakikita naman pala nila na nagpapatuloy, pinapahintulutan. Kasi ang isa rin sa mga concerns dito marahil, Connie, ay dahil napakaraming mga miners dito na ang tanging kabuhayan ay yun, yung mga pocket mining nila, yung small scale mining. So I think it was also taken into consideration, pero kailangan natin linawin kung ano ba tong order na to, kung bakit sa kabila ng paghihigpit ay meron pa rin napapahintulutan, Connie. Oo. Alright, Maris, mag-ingat kayo dyan. Alam ko na talagang mahirap yung inyong dadaanan. In fact, isa na lang, wala kayong daan palabas, hindi ba? Hanggang ngayon ba? Ganun pa rin ang sitwasyon? Actually, kung ano yung dinaanan natin, sandali. Sir, tanungin lang natin, no? Ano po ba yung naano na natin doon? Para lang update, breaking lang. Siguro may natagpuan na tayong bangkay. Dito po parang in-establish nating washing area. And then we ayusin ng mga friends natin ng fire dyan. Sila nang mag-aakyat pataas ko. Okay. Ayan po si Konsehal Arnel Bahingawan ng Itogon Benguet, at sila po yung ilan sa mga nag-monitor dito. Magpapatuloy tayo magbigay ng karagdagang ulat kapag may breaking na dito, Connie. Pag may mga nakuhang survivors or ma-retrieve na bodies, ay iuulat natin. Pero yung doon sa tinatanong mo, yung dadaanan, posibleng yung kaninang dinaanan natin pababa rito, baka hindi na raw kami doon payagan. Pahintulutan na doon dumaan ulit kasi meron na nagbo-bulldoze dun sa taas ng lupa, kaya masyado nang unsafe para doon pa kami dumaan ulit, baka meron daw mga malaglag ng mga lupa. So ibang way ang dadaanan natin, posibleng mas matarik, pero mga kalabas naman. Okay, Maris, at So, yun, syempre Connie, buong team napatuloy pa ng rin ang, natin dyan sa sinasagawang, GMA News ay operations mag-ingat dito. kayo dyan. Maraming salamat sa iyong update sa amin.